Good day guys! Welcome to another episode of Riding in Tandem with me, Marco, ang resident engineer ng RIT. Sa episode na to, titingnan natin ang 2020 Suzuki XL7. Yung front nito, masculine ang datingan. Yung grills niya ang laki, yung headlights niya quad LED with daytime running lights. Ang fog lamps naman niya, halogen. Ang engine nito, 1.5 liter gasoline engine, K15B, 103 horsepower, 138 Newton meters of torque. Ang transmission naman niya, 4-speed automatic. Tire size niya, 195/60/16. Brakes niya, front ventilated disc brake siya, likod naman drum brakes. Tingnan nyo rin to, meron siyang body cladding dito na matte black. Integrated signal light repeaters and smart key access. Meron din siyang OEM roof rails. Sa rear niya, meron siyang third brake light, rear defogger, yung taillights na may LED design siya na line, rear camera, backup sensor, and yung bumper design niya, integrated na meron siyang parang over fender pa dito hanggang likod, rear diffuser design, tapos reflector. Bago tayo mag-start sa magandang interior nito, sabihin ko na rin yung safety features nito. Meron siyang ABS with EBD, stability control, meron siyang brake hold assist, tapos dalawang airbag sa front, driver side and passenger side. Meron din siyang ISOFIX anchoring points. Yung interior space ng XL7, isa sa pinaka-classy na interior sa 7-seater segment. Tingnan nyo naman to, meron siyang black carbon piano black finish simula sa door panel niya across sa dashboard. Pati yung aircon vent design niya na level design siya simula sa left side sa driver side hanggang passenger side straight siya. Yung steering wheel naman niya flat bottom, nakadagdag to sa classy interior na medyo may sporting dating. Ito yung controls niya para sa radio and para sa calls natin pati sa Bluetooth. Yung sa gauge cluster natin, mabibilib ka dito. Kasi once na kinlik mo yung ibang modes niya, sinasama niya pati yung driving time natin, tapos pati yung sa motion, pati yung torque and power naka-display dito. Acceleration, pati braking levels, pinapakita niya. Syempre, yung standard natin na odometer, nandyan na. Yung design naman niya ng speedometer natin and tachometer, hindi siya plain, no? Meron siyang chrome silver accent na nakaikot siya sa paligid. Kaya nakakadagdag talaga sa itsura overall ng interior na to eh. Push start system din to, button lang. Ito na rin yung key niya. Yung infotainment system natin, 10-inch display siya with Apple CarPlay,
and Android Auto. Naka-climate control na rin siya. Meron din siya ditong 12V accessory socket, USB port, and auxiliary in. Yung cup holders natin dito, vented. So kung cold yung drink natin, ayos, ang sarap niyan sa long drive. Yung rear seats nito, komportable siya. Maganda yung shape ng upuan. Tapos sobrang spacious pa niya yung knee room ko malaki rin. Ito kasi meron ng seat cover kasi sa kuya ko to na maraming bata. Kaya ito may naka-cover na talaga siya. So yung aircon niya meron to sa likod din. Meron siyang 12V accessory outlet. Meron siyang center armrest. Yung third row seats natin, mas okay siya for kids. Pero kung in case naman na adult yung sasakay, na-adjust naman yung second level natin pa forward para lumaki yung space mas paano sa likod. Abangan ang aming video every Friday 8 PM sa aming Facebook page, RIT Riding and Tandem. Syempre, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Engineer Marco, RIT. Bye! Uy, maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa nagpahiram sa amin ng Ertiga. Ay, XL7 pala to. Ang aming Kuya JF.